Mga mahal na kapatid, magpapatuloy tayo sa pag-aaral tungkol sa ikatlong paglalakbay misyonero ni Apostol Pablo. Kaya itong leksyong pag-aaralan natin ngayon, karugtong ng pinag-aralan natin nung nakaraan. Pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan sa lungsod ng Efeso na pinasimulan ni Demetrio na isang panday pilak o manggagawa ng ribulto, ipinatawag ni Apostol Pablo ang mga alagad at sila'y pinangaralan at pinalakas. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanila at umalis patungong Macedonia. At nang matahak na niya ang mga dakong yaon at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Corinto sa Grecia rin yun. At nang siya'y makapag-google na ng 3 buwan doon at napag-alamang may tangka ang mga Hudyo na patayin siya nang siya'y lalayag na sa Syria, ay pinasyahan niyang bumalik na magdaan sa Macedonia. Siya'y sinamahan ng ilang mga kapatid hanggang sa Asia. Datapwat, nangauna ang mga ito at hinintay sila Apostol Pablo sa Troas. Nagsilayag sila mula sa Filipos, pagkaraan ng pista ng mga tinapay na walang lebadura, at naglakbay patungo sa Troas sa loob ng 5 araw. At doon sa Troas, namalagi silang 7 araw. Yan tayo sa unang bilang. Ano nangyari? Samantalang si Apostol Pablo ay nasa Troas. Ito sagot, ng unang araw, ng sanlinggo, ay nagkatipon-tipon sila upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Apostol Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa 2 palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Palibhasa, si Apostol Pablo ay patungo na sa Jerusalem sa isang napakaselan na gampanin. Kaya bago siya umalis ng Troas, ay nangaral siya sa mga kapatid doon hanggang hating gabi. Sa panahon ng pangangaral niya, mayroong isang binata na nasa kapulungan pero nakaupo sa 2 palapag, sa dungawan ng kinaroroonan niya. Nakatulog ng mahimbing, nahulog siya. Patay na siya nung siya ay buhatin. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ginawa ni Apostol Pablo pagkakita sa nangyari kay Eutico? Ito ang sagot. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. Sipin ninyo, patay na nung bumagsak si Eutico sa lupa. Pero dahil sa ginawa ni Apostol Pablo, nabuhay siya. Kaya ang sabi niya sa mga kapatid, huwag kayong mabahala, buhay siya. Muling pumanhik si Apostol Pablo, itinuloy yung ginawang pagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos, nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-uumaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay na iniuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Apostol Pablo matapos mamalagi sa mga kapatid sa Troas sa loob ng 7 araw? Itong sagot, kinaumagahan ay naglakbay sila patungong Asos, kung saan ibiniling niyang magtatagpo sila ng mga kasamahan nila bago tumungo sa Jerusalem. Pagdakay, naglayag sila patungong Mileto.
Ipinasya ni Apostol Pablong lampasan ng Efeso upang wag siyang maantala sa Asya, sapagat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Apostol Pablo pagdating niya sa Mileto? Ito sagot. Nagpadala siya ng mensahe sa Efeso at ipinatawag ang matandang namamahala sa iglesia. Yung Mileto ay isang syudad na daungan na madaling puntahan ng mga taga-Efeso at 50 kilometro na lang ay makararating na siya sa Jerusalem. Kaya doon siya nagpunta sa Mileto, pero ano ginawa niya? Nagpadala siya ng mensahe sa mga matatandang namamahala sa iglesia. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Apostol Pablo nang matipon na niya ang mga matandang namamahala sa iglesia? Ito sagot. Nagtalumpati siya bilang pamamaalam. At pinatibay niya sila bilang mga katiwala o mga tagapag-alaga ng kawan o ng iglesia at nagbabala tungkol sa mga babangong mangangaral na magtuturo ng mga kasinungalingan upang pasunurin ang mga alagad sa kanilang hulihan. Kung ganon, yung pagpupulong na yon ay isang malaking pulong ng mga matatanda o ng mga nangunguna sa iglesia na nagmula sa Efeso. Doon ay nagpaalam siya. Pero bago siya magpaalam, pinatibay niya yung mga katiwala, yung mga tagapag-alaga ng iglesia at nagbabala tungkol sa pagbangon ng mga mangangaral na magtuturo ng kasinungalingan para pasunurin yung mga alagad sa kanilang hulihan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa mga matanda sa iglesia sa kanyang talumpati ng pamamaalam sa kanila? Ito sagot. Nalalaman ninyo kung paano akong namuhay noong kasama ninyo ako. Mula sa unang araw ng pagtuntun ko sa Asya, naglingkod ako sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba na may luha at pagtitiis sa gitna ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa pagtuturo ko sa inyo sa harap man ng madla o sa bahay-bahay, hindi ko ipinagkait na ihayag ang anumang bagay na kapaki-pakinabang. Pinahayag ko sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang talikuran ng kanilang mga kasalanan upang magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano pat, buong kapakumbabaan na ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang ginawang pagtatalaga sa pagtupad ng kanyang tungkulin para pangunahan, pangasiwaan yung mga bunga ng kanyang ginawang pag-aaral sa kabila ng mga pag-uusig na ginawa ng mga Hudyo sa kanya. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Sa kanyang talumpati, paano ipinakita ni Apostol Pablo ang katapatan niya sa gawaing itiniwala sa kanya ng Panginoon? Ito sagot. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem. At hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Sa kabila ng batid,
ni Apostol Pablo sapagkat ipinagpaon na sa kanya yon ng Espiritu Santo. Ang mararanasan niya sa Jerusalem ay namalagi ang kanyang paninindigan sa pagtatapat sa kanyang tungkulin. Ano man ang mangyari sa Jerusalem, ano sabi niya? Walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Alin yun? Yung pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa mga tao. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano pa? Ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga matanda sa iglesia nang mamaalam siya sa kanila. Ito sagot. Napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At ngayon alam kong hindi na tayo magkikita pang muli. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon na kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Yung pagpapaalam ni Apostol Pablo na ginawa sa harap ng mga matanda sa iglesia, ipinagpauna na niya. Alam kong hindi na tayo magkikita pang muli. Pero ang sabi niya, nagawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Kaya kung merong hindi maliligtas sa inyo, wala na akong pananagutan doon. Sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong napakahalagang tagubilin na ibinigay ni Apostol Pablo sa mga matanda sa iglesia, hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi sa kapakanan ng kawan o ng iglesia. Ito sagot. Basahin natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Madalas nating naririnig ito sa pagtuturo kung alin yung binili ng dugo ng Panginoong Kristo, yun ang Iglesia ni Kristo. Sinalita yun ni Apostol Pablo sa mga matanda sa iglesia na nagpulong sa Mileto nung siya ay nagpaanak. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili at hindi lang yung kanilang mga sarili, kundi ang buong kawan. Kung saan hinirang sila ng Espiritu Santo bilang mga katiwala o tagapag-alaga. Anong tungkulin ng mga tagapag-alaga? Pakanin ang iglesia na binili niya ng kanyang dugo. Paano yung pagpapakain? Sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga aral ng Diyos na itinuro ng Panginoong Kristo maging ng mga apostol. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ibinigay ni Apostol Pablo na dahilan kung bakit mahigpit niyang itinagubilin sa mga matanda sa iglesia na ingatan ang kanilang sarili at ang buong kawan o ang iglesia? Ito sagot. Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Kaya pala mahigpit ang bilin ni Apostol Pablo na ingatan ang sarili at ang iglesia sapagkat sabi ni Apostol Pablo, pag alis ko, magsisipasok sa inyo ang mababangis na asong gubat o mga ganid na lobo na hindi patatawarin, katumbas ng lalapain ang kawan o ang iglesia. Saan magmumula
ang mga asong gubat o ang mga mababangis na lobo mula rin sa mga kasamahan nila, mula rin sa mga kalipunan ng mga katiwala ng mga nag-aalaga sa iglesia. Anong gagawin nila? Magtuturo ng kasinungalingan para mahikayat ang mga kaanib sa iglesia na sumunod sa kanila. Katunayang mahal na mahal ni Apostol Pablo ang iglesia. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong pangwakas na pananalita ni Apostol Pablo sa mga matanda sa iglesia? Ito sagot. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak, o pananamit ni naman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Kung ganon, si Apostol Pablo hindi nagpabigat sa mga kapatid, hindi nang hingi ng salapi, ng anumang material na bagay mula sa mga kapatid, kahit yung mga damit. Nagtrabaho siya, nagpagal siya para may gugulin siya sa pagtupad ng kanyang tungkulin at ng mga kasama niya sa gawain. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong naging reaksyon ng mga matanda sa iglesia pagkatapos nilang marinig ang mga ipinahayag ni Apostol Pablo sa kanila? Ito sagot. Silang lahat ay umiiyak at yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita at siya'y inihatid nila sa barko. Nalungkot, umiyak, niyakap ng mga kapatid si Apostol Pablo sapagkat ang katumbas nung salitang hindi niyo na ako muling makikita ay yung kanyang pagkamatay. Pagkatapos niya silang maipanalangin at nang makapagpaalam na sa kanila, naglayag si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama patungong Kos at pagkatapos ay sa Phoenicia, yun yung Lebanon ngayon. Sa paglalayag nila ay nagdaan sila sa mga bayan na nasa baybayin ng Phoenicia hanggang sa sumapit sila sa Caesarea. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Sa nanuluyan si Apostol Pablo at mga kasamahan niya pagdating nila sa Caesarea. Ito sagot. Nanuluyan sila sa bahay ng ebanghilistang si Felipe, isa sa 7 lalaking hinirang nung una sa Jerusalem. Yan tayo sa kasunod na bilang. Makalipas ang ilang araw ng pananatili sa bahay ni Felipe, sino ang naparoon kay Apostol Pablo at ano ang kanyang ginawa? Ito sagot. Dumating mula sa Judea ang isang propetang ang pangalay Agabo. Kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, itong sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil. Merong dumating na propeta mula sa Judea, si Agabo. Ano ginawa niya? Kinuha yung pamigkis ni Apostol Pablo at ginapos o tinalian yung sariling paa at kamay. Na sinasabi, itong sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito. So makatuwid ay si Apostol Pablo gagapusin at ibibigay sa kamay ng mga hintil. Ipinagpaon na yun ni Agabo na mangyayari kay Apostol Pablo.
Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ipinakiusap ng mga kapatid kay Apostol Pablo pagkadinig ng ipinahayag ni Propeta Agabo at ano ang kanyang naging sagot? Ito sagot. Ipinakiusap nilang huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot siya, ano ginagawa ninyo? Sa pag-iyak ninyong yan ay dinudurog ninyong aking puso. Handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa Panginoong Heso Kristo. Nagpasya siya na pumaroon sa Jerusalem. Kahit pagbawalan, kahit napigilan ng mga kapatid si Apostol Pablo, hindi napigilan para tumungo sa Jerusalem kahit alam niya kung ano mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Nang hindi na siya mapigilan, ay tumigil na ang mga kapatid at sinabi na lamang kay Apostol Pablo, masunod nawa ang kalooban ng Panginoon. Kaya nagtuloy si Apostol Pablo sa Jerusalem. Pag-aaralan natin sa susunod ang pagdakip kay Apostol Pablo sa Jerusalem at ang pagsasanggalang niya ng kanyang sarili. Bago tayo magtapos ay basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang ikatlong paglalakbay misyonero ni Apostol Pablo. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa katotohanang tinanggap namin ngayon. Ipinagunita mo sa amin ang pagtatapat at pagtatalaga ng mga unang lingkod mo na isinugo mo para makapanguna sa iglesia noon. Nakita namin ang kanilang pagtatapat, ang pagtatalaga sa pagtupad ng kanilang ministeryo, sa pagtuturo ng iyong mga salita, sa pagpapatibay sa mga kapatid, sa kabila ng mga pag-uusig na kanilang naranasan, hanggang sa pagharap sa kanilang kamatayan. Panginoon, nakahandang magtanggi ng sarili ang mga tapat na lingkod mo, alang-alang sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Itinuro mo sa amin yun, sapagkat kami man ngayon ay dumaraan sa mga pag-uusig, sa mga pagsubok, may mga panganib na aming kinakaharap. Panginoon, nangangako kami, anuman ang kahinatnan ng ginagawa naming paninindigan sa panig ng iyong katotohanan sa pagsasanggalang sa iyong iglesia, nakahanda kaming magtanggi ng aming sarili. Huwag mo lang kaming pababayaan, huwag mo kaming iiwan kahit saglit. Anumang suliranin at pagsubok ang maranasan namin, ikaw po ang mag-ingat at magligtas sa amin. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po. Nariyan kang palagi para patatagin ang aming pananampalataya. Nihiling namin, bantayan mo kami sa tuwi-tuwi na ang buo naming sambahayan, maging ang mga anak namin, patatagin mo kaming lahat sa pananampalataya. Ama, umaasa kaming dininig mo po kami, ipinatawad ang aming mga kasalanan at pagkukulang, tinanggap namin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.